Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin at tiklop ang lahat. Flood control iimbestigahan na. Nako, Chua Pumalaga, yari dito si Tamba. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Si President Bongbong Marcos Jr. Nako, ito mga kaubayan, sabi niya po dito, problema nyo yan, impeachment, no? That situation does not really involve me. Nako, sabi niya po dito, pati ako mai-impeach. Mula po ito sa Daily Tribune 2 minutes ago mga kabayan. It will be highly improper for me to tell my friends who are in the house na heto yung dapat nyong gawin. Pati ako mai-impeach kung gagawin ko yan. Ako. Ayan mga kabayan, ang palusot.com ni President Bongbong Marcos Jr. Kayo ba mga karibin natin, talaga bang naniniwala po ba kayo? Na wala pong kinalaman si President Bongbong Marcos Jr. Dito po sa impeachment against Vice President Sara Duterte. Kung ganun pala mga kababayan, kung ganito po ang sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na problema nyo na yan. Pero, di ba, nung mga nakaraang weeks, sabi niya po I think months, no? Sabi niya po tigil na ang politika. Trabaho na po tayo. So yan mga kaubayan, di ba? Parang nawawala na naman tayo sa kanyang sinasabi. Kung talagang itigil na po ang politika, pwede niyang utusan. Di ba? Yung House of Representative na itigil nyo na yung pamumulitika na yan. Di ba? Itigil nyo na yung impeachment na yan. Magtrabaho na kayo. Kayong mga nasa House of Representatives na mga kaibigan niya daw. Tell my friends. Sabi niya, friends, di ba? Mga kaibigan niya na magtrabaho na at tigilan na po yung impeachment na yan. Talaga palang hindi nasusunod. Hindi po nasusunod ang ating President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Kasi wala parang wala siyang nagagawa. Wala siyang balls, no? Para labanan si Tambaluslos, di ba? Para bigyan ng payo si Tambaluslos. Wala tayong nakikitang ganun mga kaubayan dito po sa mga ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at ito pa, pasadahan din po natin ito. Nako, ito palakpakan po natin. Sabi po dito, Pilipinas wagi umano sa pagkapanalo ni Marcoleta bilang senador ayon sa isang doktor. Ang doktor pong ito ay si Dr. Richard Mata. Totoo ba mga kababayan? Sa palagay ko po totoo no? Sa palagay ko po ito ang perpektong description sa pagkapanalo ni Senator Rodante Marcoleta, no? Panalo ang Pilipinas. Panalo tayong lahat kay Senator Rodante Marcoleta sapagkat matalino, maprinsipyo, matapang, 'di ba? Nakita naman po natin sa first hearing sa yung ginawang pag-archive, no? Doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagpakitang gilas agad si Senator Rodante Marcoleta. 'Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Ito pa, pasadahan din po natin itong si Representative Terry Rendon. Nako, ito, medyo ma-high blood kayo dito. Sabi po dito, with this week or within the next week po namin
ine-expect na maibibigay nila sa amin yung listahan. Ito po yung listahan mga kabayan ng mga flood control projects kasi sisimulan na nga po ang investigasyon sa flood control projects na yan mga kabayan. Pero ang hindi ko lang dito nagustuhan, ito po ang balita. No? Inihayag ni Committee on Public Accounts sa Chairperson Terry Rendon na hinihintay na lang ng Kamara ang listahan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa isasagawang investigasyon. O yan mga kabayan, hindi ba? Ito nga di ba dapat, kasi baka magkaroon po ng takipan kasi alam naman po natin ang DPWH at saka yung House of Representatives, isang kulay lang yan eh. Sabi nga po ni Senator Lacson, 67 na mga tunggrista ay mga kontrarista rin, mga kontraktor din mga kababayan. Diba? Hindi kaya magkaroon dito ng whitewash? Diba? Sa gagawin nilang ito, dapat ang mag-provide or mag-imbestiga, diba? Muna sa ngayon ay ang COA. Diba? Para may basihan po. Pinaka third party kung baga. Kung ganyan ang gagawin ninyo, kayong mga tunggrista din ang mag-iimbestiga dyan sa flood control projects na yan. Patawa yata kayo. Diba? Nagpapatawa yata kayo, ha? Yan ang mangyayari dyan. Muro-murong investigasyon yan mga kabayan sapagkat sila rin ang iimbestiga. Mga sarili po nila ang iimbestigahan nila. Alam naman po natin yan eh. Diba? Na may involvement nga. Sabi nga, boy 40 diba? 40% ng kabuuan ng mga project ay napupunta po sa bulsa ng mga pool politiko. Tapos ngayon sila pa ang may lakas ng loob. Sila pa talaga ang may lakas ng loob. Na manguna dito sa iimbestiga sa flood control projects na ito. Nako po. Sana hindi kayo magtagumpay. Yan lang pong masasabi ko mga kababayan. Ito pa, pasadahan pa po natin to mga kababayan. Si Tito Soto naman po. Sabi po dito ni Tito Soto alarmed by Senate rating drop. Don't repeat 2025 budget mess. Yeah. Alam mo, ikaw Soto, you are part of the Senate na. Party ka po membro ka po ng Senado. Ngayon, so naaalarma daw si Soto dahil sa mababa po ang ratings ng Senado. Baka gusto mo lang ikaw ang maging Senate President. 'Di ba? Para tumaas, pag ikaw ba ang naging Senate President, tataas ang trust and performance rating ng Senado? Nagtatanong lang po mga kababayan. Kasi noon naging Senate President kasi ngayon daw ang pinakamababang rating ng Senado sa panahon po ni Escudero. So ano po ang inyong gustong iparating kay Senate President Escudero? Gusto mo ba ikaw na ang maging Senate President? Nako naman. Ito pa mga kabayan, pasadahan po natin itong post shared post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi po ni Attorney Generes, the Supreme Court has decided, that's it. Sabi po yan ni President Bongbong Marcos Jr. So ibig sabihin po mga kababayan, igalang po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr. Pero teka lang mga kababayan. Kasi po, eto po, iginalang ba ito at sinunod? Okay? Etong ipapakita po natin ngayon, iginalang ba ito at sinunod ni President Bongbong Marcos Jr.? O yan po yung post mga kababayan. Sabi po dito sa post na ito ng Inquirer.net noong pong September 26, 2022. The Supreme Court decision ordering the Marcos heirs to pay the estate tax of 23 billion
had become final and executory on March 9, 1999. Ang tanong dito, nakapagbayad na ba? Nakapagbayad na ba ang Marcos, mga kabayan, ng estate tax na tumataginting 23 billion? Noon pa po yung 1999, mga kababayan. So, kumusta naman President Bongbong Marcos Jr.? Baka hanggang dito lang, hanggang salita lang. Baka hanggang dito lang tayo, mga kababayan. Ito, baka hanggang salita lang to. The Supreme Court has decided, that's it. Sundin po natin yan, President Bongbong Marcos Jr., okay? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan, i-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. 1,000. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion, itong post ng Bombo Radio Davao. Tungkol ito sa pahayag ni Congressman Joel Chua doon sa pagkatalo nila sa Senado, botohan sa Senado kahapon. Hindi kami titigil na maghanap ng hustisya. Ni-question ni House Prosecutor o Manila 3rd District Representative Joel Chua ang nahimong desisyon sa Senado nga i-archive una ang impeachment batok kang VP Sara Duterte. Dinisaya ito Hindi tayo magpapatinag sa ating hangaring itaguyod ang hustisya at pananagutan. Dugang pa ni Chua. Ito yung pinagalog niya na statement is pinagkaitan ng Senado ng due process ang taong bayan na humihiyaw. Grabe talaga, no? Talagang ginagamit po nila yung taong bayan. Saan ba ang humihiyaw dyan? Wala nang nagrarally. Di ba? Huwag nyo nga kang pinagloloko. Kayo lang siguro dyan na mga tunggrista. Huwag nyo nang gamitin yung taong bayan. Ng pananagutan mula sa bise. Tinignan ko itong people who reacted. Dito mo makikita yung sentimento ng taong bayan. 22,000 ang nag-react sa post na ito sa pahayag ng kongresista. Ang tumawa po is 20,000. Galit 252, 1,000 lang ang nag-vote. So halos 98. Nasaan ang taong bayan na sinasabi mo, Chua? Kung talagang taong bayan ang sinasabi mo, dapat sana mas marami ang nag-like. Pero mas marami pa yata ang nagagalit sa iyo, no? 98%? Ilang percento ba ito? 96% ang mga tao na hindi naniniwala dito sa sinabi ni Congressman Joel Chua. Magbasa tayo sa mga comment. Jonathan Tapay Vlog, mas malaki pa ang pananagutan mo. Ano ba yung pananagutan ni Congressman Joel Chua na mas malaki? Yung sikat na sikat, viral na barangay hall sa Manila, 3rd District ba yun? Yung pinagiba ni Mayor Isko Moreno na bangketa. Bangketa ba yun? Sidewalk pala. So yan, mga kabayan, nag-bounce back agad kay Chua yung kanyang mga pinagsasasabi, no? Kasi alam naman po ng taong bayan kung ano po ang nangyayari. Kaya wag nyo na pong lukuhin ang taong bayan. Di ba? Tama na.
At saka wag niyo pong gamitin ng taong bayan, nakakaasiwa pong pakinggan kasi ginagamit niyo pong taong bayan where in fact, taong bayan, believe. No, na wala naman talagang ginagawang anomalya si Vice President Sara Duterte. Sino lang po ba ang nag-aakusa sa kanya? Kayo po. Kayong mga congressman lang ang nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Kawana ang bayan ko, ang nagnanakaw na tao.